na lang sa kalusugan at hanap buhay, nakakaapekto ang matinding init dulot ng nararanasan nating El Nino. Ang posibleng epekto pati sa ekonomiya ng bansa. Alamin sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Init na ba ang lahat? Dahil kaliwat kanan ang epekto niyan sa kalusugan. Sa Lipa, Batangas, hindi na muna gigitna sa kalsada ang mga traffic enforcer mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, alinsunod sa utos ng City Hall. Apektado rin ng init ang maraming pananim, tulad ng mga papaya sa Dipakula, Aurora na hindi na mapapakinabangan. Mula dating 700 papaya, pahirapan ng makakuha ng 50 peraso sa tanimang ito. Bagsak presyo na rin ang benta dahil sa mababang kalidad ng mga ani. Nangangamba na rin ang ilang magsasaka sa San Nicolas, Ilocos dahil sa bumababang level ng imbakan ng tubig. Kung abutin pa ng Mayo yan, sigurado baka kukulangin na talaga. Supply ng tubig din ang problema sa Bacolod City, kaya ang nagrarasyon muna ng tubig ang City Hall gamit ang 7 water tanker. To beat the heat this tag-init, may paandar naman ang jeepney ito sa Naga City. Mga nakasabit na pamaypay na magagamit ng mga pasahero. Tabang lang sa sa mga pasahero, sobrang init po. Naog mo din po ako kasi at least na-appreciate nila. So tabang ko sa effort ko na maibsan tong init. Ang nararanasan nating El Nino at ang patuloy na lumalalang epekto ng climate change ay posible ring makaapekto sa ating ekonomiya ayon sa pag-aaral ng Asian Development Bank. The weather-related aspects are also key. We are in the midst of a heat wave now. Looking at El Nino risk, but also La Nina further down the year potentially with rainfall and flooding risks, which could impact the growth projections. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.